And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Anak, salamat sa hindi mo pagbitaw. Naniniwala ako sa kasabihang kung alam mong hindi ka naging mabuting anak sa mga magulang mo, pwede ka pang bumawi. In a way na maging mabuti kang magulang sa anak mo. Alam ko na maraming manghuhusga at pwedeng manggigil sa ilalahad ko. I expect na puro negative din ang masasabi sa akin ng mga tagapakinig mo. But here I am, brave to share my story. Itago mo ko sa pangalang Ash, 23 years old, a single mom. At ito, ang aking secret file. Year 2018. Hindi na masyadong okay ang relationship namin ng boyfriend ko that time na itago natin sa pangalang MR. One day, nakatambay ako sa court, kasama ko yung ate ni MR. Nang bigla akong tinawag ng kapatid ko, tanong niya sa akin, "Ate, alam mo na ba to?" Sumagot ako ng, "Ang alin?" At ang sabi niya, "Eto oh." Sabay bigay ng phone niya sa akin. Ipinakita niya sa akin yung Facebook account ng jowa ko that time. Naka-profile na sa kanyang Facebook account ang larawan ng isang babae, at ang malupit dito ay nakalagay pa ito sa bio niya. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko. May parte sa akin na masaya dahil siya na ang bumitaw. Pero sa kabilang banda, masakit pa rin. Dahil kahit anong pagpipilit ko na maging handa sa pagkakataong yun, hindi pa rin pala ako handa. Kaya ipinatawag ko si MR sa tropa namin. Nag-usap kami. Inamin niya sa akin na mahal niya na yung babae at may nangyari na sa kanila. Sa totoo lang, DJ Rocky, bago pa dumating yung gabing yun, ay napag-usapan na namin ni MR ang paghihiwalay namin. Wala Andun na kami sa parte ng relasyon namin na kahit anong pilit namin sa pagsasalba ng relasyon namin, wala nang pag-asa. At sa totoo lang, pabor na pabor sa akin ang paghihiwalay na yun. Dahil gusto ko na rin talagang tapusin ang relasyon namin. Kaya pinili na rin naming sukuan ang isa't isa. Kaya lang, nabagabag ako. Dahil isang buwan, hindi pa ako nagkakaroon. Kaya ganun na lang ang reaksyon ko nang malaman ko na meron ng ibang babae. Kaya sabi ko sa kanya ng gabing yun, "Paano to? Hindi pa ako nagkakaroon. Isang buwan na." Sagot niya sa akin, "Sus, hindi yan. Magkakaroon ka rin yan.
Inabangan ko ang susunod na buwan. Hindi pa rin ako nagkaroon. Chinat ko uli si MR at yun pa rin ang sagot niya sa akin. Hanggang sa umabot na ng 3 buwan, hindi pa rin ako nagkakaroon. Ganun pa rin ang sistema ng mga mensahe ni MR sa akin. Hanggang sa nagpiti na ako, nagchat ako sa ate ni MR, pinatawag ko siya para mag-usap kami. Pero nalaman kong ayaw akong harapin ni MR. Kaya nagchat na ako sa kanya. Sabi ko, paano to? Nag-positive. Sagot niya, anong gagawin ko? Sagot ko, tapon ko na lang ba to? At sumagot siya ng, ikaw bahala. Nakakadismayang sagot niya sa akin. Hindi ko rin alam kung anong gagawin ko. Imagine, pagkatapos naming pagsaluhan ng sarap, bigla na lang siyang tatakbo sa responsibilidad. Kaya hindi na ako nakapagpigil. Chinat ko yung mama niya. At ang sagot sa akin, hindi yan maaako ni MR. Alam mong nag-aaral eh. At mas lalo pa akong nalugmok sa sagot na yon ng mama ni MR. Breadwinner ako sa pamilya namin. Ako lang ang inaasahan sa amin. Nag-aaral pa yung 2 kapatid ko. Ako ang gumagastos sa bahay. Wala akong katuwang sa pagtatrabaho. Pakiramdam ko that time, mababaliw na ako. Paano na to? Durog na durog ako. Kaya nakaisip ako ng ibang paraan. At yung paraan na ito ay hindi sasang-ayunan ng nakararami. Nagpaturo ako kung paano malaglag ang baby ko. Lahat ng itinuro sa aking paraan ng pagpapalaglag ginawa ko. Ininom ko, kinain ko. Basta mawala lang siya sa loob ng tiyan ko. Hanggang sa nalaman na ng pamilya ko. Yung ate ko, nag-decide na para magpa-check up kami. Pagpunta namin sa clinic, pinahiga ako. May inilagay na jelly sa tiyan ko. At bigla ko na lang narinig ang heartbeat ng anak ko. Nag-iba yung pakiramdam ko. Para bang yung kagustuhan ko na mawala siya, napalitan ng pagsisisi. Kinain ako ng emosyon at sitwasyon. Sabi ng nurse, 4 na buwan na raw yung baby sa loob ng tiyan ko. May fingerprints na raw ang baby ko. At dahil doon, nag-iba ang disposisyon ko. Hindi ko pala kayang mawala ang anak ko. Kaya lang napaisip ako, sana hindi pa huli ang lahat. Ang dami ko nang ginawa, ang dami ko nang kinain, ang dami ko nang ininom para mawala siya sa akin. Kaya sana hindi pa huli ang lahat sa akin. Aayusin ko, magtitino ako. Sa mga sumunod na araw, kumakain ako ng masasarap na pagkain. Nagbasa-basa ako, nag-research ako kung paano ko pa maaalagaan ang katawan ko. Hanggang sa 6 na buwan na ang baby. Nagpa-ultrasound ako. At nalaman kong lalaki ang magiging baby ko. Sobrang kapit daw nung bata sa sinapupunan ko. At nang marinig ko iyon mula sa doktor, dali-dali akong nagsimba at nagpasalamat sa Diyos. Humingi ng tawad sa mga nagawa ko. Fast forward, habang nalalapit yung panganganak ko. Kinakausap ko yung anak ko. At ang sabi ko, "Nak, tulungan tayo ha.
para maging safe tayo pareho. Sorry sa mga nagawa ko. Babawi si mama paglabas mo. After kong sabihin yun, bigla na lang sumipa si baby. Then, dumating na nga ang araw ng paglilabor ko. 3:30 nung pumasok ako sa delivery room. 4:05, nailabas ko ang baby ko ng safe. Sobrang saya ko nang makita ko siya. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Nakasuot siya ng sombrero, guwantes sa paa at kamay. Tiningnan ko kung ano ang itsura ng kanyang mga paa, ng kanyang mga kamay. Chinek ko kung kumpleto ba ang mga daliri niya, kung may naging epekto ba sa kanya lahat ng mga ginawa kong kabobohan noon. And thank God, buong buo siya. Kompleto siya. And nakuha namin ang newborn screening niya. Normal siya lahat. Napaiyak na lang ako kasi sa kabila ng lahat ng nagawa ko, hindi niya ako pinahirapan. Hindi niya ako pinarusahan. At darating din yung araw na maikukwento ko sa kanya yung mga naging kasalanan ko. At sana maintindihan niya ako. Mula nang dumating ang anak ko, nalaman ko ang halaga ng buhay ko. Siya ang dahilan ng bawat paggising ko sa umaga. Siya ang dahilan kung bakit ako nagsusumikap lalo sa buhay. Siya yung nagbigay sa akin ng maraming dahilan para magpatuloy pa. Kaya anak, salamat sa hindi mong pagbitaw kay mama ha. Salamat sa pagbibigay mo ng inspirasyon sa akin. Salamat sa pagpapasaya mo sa akin. Ikaw at ikaw ang taong paulit-ulit kong pipiliin. Hindi man ako naging mabuting anak sa lola mo. Sisikapin kong maging mabuting nanay sa'yo. Lahat gagawin ko para sa'yo, anak. Lagi ka sanang mag-iingat. Malayo ka sana sa mga sakit at kapahamakan. Lumaki kang may takot sa Diyos. Lumaki kang mapagmahal. Hindi man tayo magkasama sa ngayon, ang mahalaga sa akin ay naibibigay ko lahat ng pangangailangan mo. Mahal na mahal kita, anak. At ngayong Mother's Day, gusto kong sabihin, hindi ako perpekto, pero lahat ay kaya kong gawin para sa anak ko. Lahat ng mali, itatama ko para magkaroon siya ng magandang kinabukasan. At sa lahat ng mga nanay, single mom, tumatayong nanay, Happy Mother's Day. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Muli, ako si Ash at ito ang aking secret vow.